So mga idol, mga guys, good afternoon. So gusto ko lang ulit mga idol i-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan nating driver, kasi merong naguguluhan doon sa unang in-upload natin na medyo hindi daw nila naintindihan ng maayos yung pagpapaliwanag natin doon sa pag-ship ng gear ng automatic transmission tungkol sa pagdadrive. So gusto ko lang ulit i-share at ipakita ng maayos kung ano-ano pa yung mga chinichik dapat sa pagmaniho at pagdrive bago tayo mag-drive. Kasi doon sa mga naunang in-upload natin, meron naman pero mahirap daw intindihin. So yun mga idol, ipapaliwanag ko ulit sa inyo, ipapakita sa inyo. So automatic transmission ulit ito. Ayan yung cambio. Ito pa rin yung sasakyan na ginamit natin nung nag-upload tayo nung nakaraan. Honda Accord na medyo luma na rin naman. Pero dito sa Honda Accord na to, so may matutunan tayo tungkol sa pagmamaniho. Dahil ipapakita natin isa-isa yung kung ano-ano nga ba yung i-check bago tayo mag-drive. Aalamin natin yan mga idol. So bago natin idol alamin yan ng mga yan, so intro muna tayo. Few moments later. So mga idol, mga guys, ito ipapakita ko na sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan nating driver. So buksan nyo itong hood ng sasakyan nyo yan, iangat nyo siya. Doon nyo makikita lahat at malalaman nyo yung mga i-check natin bago kayo mag-drive, lalong-lalo na sa mga baguhan nating mga driver. So ito, importante ito mga idol. Ito brake fluid ito mga idol. Lahat ng sasakyan mga idol may brake fluid yan. So titingnan nyo lang kung nasa level pa. Ayan yung tamang pag-check. So ito, ayan yung level ng brake fluid. Tapos power steering fluid mga idol. Yan, kasi importante din yan. Pero yung mga bagong sasakyan mga idol, mga guys, wala ng power steering fluid kasi ang ginagamit nila electronic na. So motor na yun mga idol. Tapos importante sa engine oil natin, yan, may dipstick. Ikutin nyo lang mga idol. Dito may dalawang butas yan, low at saka maximum yung level. So dapat mga idol, dito lagi tayo sa pangalawang butas mula sa baba. Yun yung tamang check. Lahat ng dipstick mga idol guys, merong butas yan, merong hangganan kung saan yung maximum. Tapos coolant, tubig. So magbubukas kayo mga idol ng radiator cap. So kailangan siguraduhin nyo malamig ang makina nyo kasi may pressure ito. Huwag kayong magbubukas ng mainit. So lalo na sa mga baguhan nating driver, yan, nakikita nyo yan. So marami pa naman. Yan, magbukas kayo nito, tandaan nyo laging malamig yung makina. Sa umaga, huwag nyo munang paandarin. So dito lang lagi tayo, advisable, nasa reservoir lang tayo lagi magbubukas. Yan, titingnan mo lang siya kung nasa level pa. Yan mga idol. So may maximum level to, nandito. So okay pa siya. Yun lang laging tandaan natin, i-check natin lagi. Importante, tubig, langis. Ito mga idol, transmission fluid. So kung bago naman yung mga idol yung sasakyan na gamit mo, so wala ka na makikitang dipstick sa transmission. Pero pagka luma na, may dipstick din siya yan. So ito rin yung hangganan ng automatic transmission fluid. So importante yan kasi pag kulang na, nagdadrag yung sasakyan nyo, tsaka mahirap tumakbo. So malakas ka na sa gasolina nung kasi panay acceleration ka na ng sasakyan mo. Tapos mga idol, ito wiper ng tubig. So kahit punuin mo naman to, wala namang problema. Tapos mga idol, ito importante, yung belt. Yan, chichikin nyo lang. Kahit na kayo, mga baguhan nating mga driver, lalo na may mga sasakyan tayo, yan, chichik nyo siya. Belt, steering belt, tingnan nyo, alternator belt, yan, magkakasama naman yan. So yung mga bagong sasakyan natin mga idol, so may isang belt na lang yon na ginamit, drive belt na lang ang ginamit doon.
So yan. Tapos, ikutan nyo mga idol yung gulong. Ayan, tingnan nyo yung tire tread. So kung okay pa. Tapos yung mga stud bolt, yan, higpitan nyo yan. Kasi yung iba niyan, alam nyo na, naluwag basta-basta yan. Yan ang mga chichikin nyo pag nagbibiyahe kayo. Harap yun at likod, lahat ikutan nyo mga idol. Yung gulong, ayan, yung ating stud bolt. Tapos importante yung early warning device mga idol. Yan, lagi nyong dala yan, lalo na sa mga baguhan nating driver. So lagi nyong dala-dala dapat ito, early warning device. Kasi for emergency, maplatan tayo, kailangan natin yon. So mga idol, ito ipapakita ko na sa inyo yung cambio. So mga idol, ito papaanda rin na natin yung ating automatic na sasakyan na Honda Accord. So ito yung susi, nasa kanan. Start na natin. So naka-ano siya, naka-park. Patay yan ha mga idol, makina. Ito yung preno, silinyador at saka preno. Silinyador, preno. So kung makikita mo tatlo yung pedal, manual yon mga idol ha. Yan, tandaan nyo. So automatic ang gamit natin, dalawa lang ang pedal. So ito, start na natin. Yan, ma-under na siya. So mga idol, mga guys, ito, makinig kayo lalo na sa mga baguhan nating driver. So dalawang klase ulit ito ha. Ayan, dito sa makikita nyo sa kambyuhan, yung mga yan. Tapos dito sa panel board. So nakalagay dito, parking, reverse, neutral, drive, drive 3, drive 2, drive 1. Lahat po yan mga idol, mga guys, may gamit. Kaya siya nandiyan dyan. So nandito rin niya sa kambyuhan mga idol. Yan, parking, reverse, neutral, drive, drive 3, drive 4, drive 2, drive 1. So lahat yan mga idol may gamit. So mga idol, kung kakambyo ka mga guys, apa ka ng preno. Tapos kung aabanti kayo mga idol, galing ka ng park, pupunta ka ng drive. So dadaanan mo yung neutral, dadaanan mo ang reverse. Yan, dahan-dahan lang ang hagod. Press mo to. Huwag mo munang ibababa ang handbrake, nakaangat pa yan. Press mo itong button sa gilid. Sabay, ilahin mo na pababa ang cambio niya. Yan, nakapasok ng reverse yan mga idol. Punta ka muna ng neutral saglit kasi dinaanan mo siya eh. Para yung transmission natin hindi siya masyado naglalaban. Tapos, yan, punta ka na ng drive. So, tatakbo na yan mga idol. Baba mo handbrake ngayon. Yan, tapos tingin ka na ng side mirror, left and right, center mirror, bago ka abante. Yan, dandahan. So, naabante na yan mga idol. Dito sa panel board, makikita mo rin yung drive 4. Naka-drive ka na. Yan, pwede ka na umabante. Maabante na yan mga idol. So, yan, from drive 4, pupunta ka naman ngayon ng drive 3 kasi medyo akyatin yung daan mo. Medyo sa pakiramdam mo, nahihirapan yung drive 4 kasi nandoon lahat yung shift ng gear. So, pwede mo siya mga idol i-shift ang gear na tumatakbo yan. Tumatakbo ako dandahan, pwede mo siyang i-shift ang gear. Pitikin mo lang, press mo itong button. Yan. Kahit di ka naapak ng preno, yan. Mag-shift ng gear niya eh. Kahit drive 3 na tayo. Kahit hindi nyo naapakan ng preno, shift mo na ang gear na tumatakbo. Pwede yun mga idol, guys. Tandaan nyo. Kung hirap na ang makina, sa pakiramdam nyo, akyatin, pwede mo siya i-shift ang gear hanggang drive 2. Yung drive 1 mga idol, primera lang yan. Drive 2, segunda lang yan. Drive 3, hanggang tersira ka nun. So hindi na maglilipat yung gear nun. Hindi na mag-change gear. Hanggang tersira lang yan. Kaya madalas natin gamitin, kung nag-aaral ka pa lang, drive 4 ka na. Kasi nandiyan na lahat. So hindi ka pa naman aakyat ng mga akyatin na lugar. Yun lang importante doon. From drive 4, magpa-park ka mga idol. So daan ka muna ng neutral saglit. Yan. Tapos punta ka na ng park. Yan. Tapos handbrake. Yan. Makikita mo yan dito mga idol. Nandito rin niya sa panel board.
Yan mga idol. Tapos mga idol, ito ipapakita ko naman sa inyo yung from park punta ka reverse. Ito mga idol, from park ka punta ka ng reverse. So sabi kasi ng iba na hindi nila naintindihan, ba't ka pa pupunta ng neutral kung magre-reverse kay dadaanan mo na reverse? So punta ka na ng reverse. Yan, baba ang handbrake. Yan, huwag ka na pumunta ng neutral kasi dinaanan mo na ang reverse eh. Yan, atras tayo mga idol unti-unti. Tingin ka ng left and right, nasa side mirror ulit. Yan, center mirror, baka mamaya may mabundol tayo. Yan, importante yun. So from reverse, pupunta ka naman ng park. Ito, apak preno. Apak ang preno mo bago ka punta ng park. Yan, basta lagi mo ito ipe-press na button kung mayroong button sa sasakyan nyo. Tapos handbrake na. So yan mga idol. So mga idol, yung handbrake na to, lalo na sa mga automatic, pag binaha kayo yung sasakyan nyo, iniluson nyo sa baha, huwag nyo nang i-handbrake. Pag gumarahe kayo, i-park mo na lang kasi may tendency, pag hinambrake mo pa, kakapit yung brake shoe, kung brake shoe, kakapit doon sa brake drum, sa drum brake kung tawagin. So kinaumagahan nun, matutuyo yung kalawang niya, kakapit yung lining. So mahirapan ka, akala mo nasira. So kahit anong kambyo mo, ayaw mabante. So ilang ang importante mga idol, yung mga pinakita ko sa inyo, dapat lagi nyong tandaan, lalong lalo na sa mga baguhan nating driver, mga nag-aaral pa lang, mga estudyante. So yun lang ang ating mga dapat alamin sa pagmamaniho. So yun lang mga idol, na-share ko sa inyo. Sana kahit papaano may matutunan tayo, maintindihan nyo yung pag-aano ko ng video, pagpapaliwanag doon sa mga dapat i-check. So lalong lalo na yung mga baguhan niya nating driver, mga bata pa, mga student driver pa lang, mga bago pa lang magkaroon ng lisensya, magbibili ng 4 wheels. So yun lang, kahit papaano may matutunan kayo. So hindi naman tayo totaling driver talaga. So mekaniko tayo ng Shell gasoline station. So may natutunan naman tayo sa pagdadrive kahit papaano, kaya i-share ko lang to. Malaking tulong to sa inyo mga idol, na mga pinapakita ko tungkol sa pagdadrive. So yun nga, basta lagi nyo lang tandaan, bago tayo sumampa sa manibela, buksan nyo ang hood ng sasakyan nyo, checkin nyo lahat ng yon na pinakita ko. Tapos siyempre yung kondisyon ng katawan mo, importante yun. Kasi kung magmamaniho ka ng lasing, kulang ka sa tulog, may iniisip ka na hindi maganda sa bahay nyo. So payo ko lang sa inyo mga idol, guys, wag na kayo magdadrive, wag nyo na ipagpatuloy yung pagmamaniho nyo, na ganun lang naman ang problema natin. Kasi mahirap sa kalsada, magsapalaran tayo sa highway, na iba-iba yung iniisip natin, wala tayo sa kondisyon. So yun lang mga idol, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-follow na lang, paki-subscribe, paki-share na lang din, Jess Mechanic Vlog sa YouTube channel natin, Facebook page, meron din tayo mga idol. Huwag niyong kalimutan, paki-share lang, paki-subscribe, yun lang po. Sana may matutunan tayo. Thank you mga idol.